can build a castle right across the sky and believe in love to always Gigi, nalaglag ko ata yung ticket. Hanapin natin. Saan nalaglag yun? Ito ba, hanap mo? Anong problema? Sige, alis na ako. Teka! Uy, kanina pa kayo dalawa dyan tahimik? Kiko, wala ako sa mood para makipag-usap sa kakambal kong ahas. Sabi naman sa kapatid ko, na praning lang siya. Kaya kami magkasama ni JD dahil katapos lang ng tutorial sessions namin. Pakisabi naman sa kanya na hindi ako tanga para hindi ko mahalata na meron na mabagitan sa kanilang gawa ni JD. Na kundi dahil sa kanya, ako sana ka-date ni JD. Sandali nagugulang pa rin ako. Ano pa talaga nangyari? Sabihin mo sa kanya na imposible magkagusto sa akin si JD. Ah, kaya pa binigyan ka ng ticket at JD special date pa. Sabi sa kanya na kaya ako niyaya ni JD na makapag-date sa kanya sa school dance dahil tumaas ang grades niya dahil sa pag-tutor ko sa kanya. Pakisabi kay Bernadette na wala akong pakialam sa pag-tutor niya. Ang issue dito, traitor siya. Sandali. Alam mo, pwede ba isa-isa lang, ha? Pakisabi sa kanya na hindi ko ugali mang traidor ng kapwa. Pakisabi sa kanya, mang-aagaw siya. Ito ba naman pagmumukhang to pagsasirosan mo? Itong mukhang to, magkakagusto ba si JD dito, ha? Oo, wala kang ang mukha, pero may utak ka para gamitin yan sa pag-aahas sa akin. Hindi ako ahas! Ahas ka! Phaidon Cobra Anaconda! Isa kang kampo ni Valentina! Alam mo, ang sakit eh. Andito yung sakit, Bernadette. Alam mong hindi ko kayang gawin sa'yo yun, Barbs. Ceasefire, please! Okay? Parang wala kang yata sa mood. May problema ba? Wala. Bakit pa tayo nandito? Wala kasing tao dito kapag gantong oras. Dahil ayaw mo may makakita sa akin. Hindi naman sa ganun. Gusto ko dito kasi parang tayo lang yung tao sa buong mundo. Walang mga asar, walang makikialam. Ngayon, pwede tayo maging maligaya. Pwede tayo maging masaya. Kahit na wala akong karapatang maging masaya dahil pangit ako, na kahit na ako ang date mo sa school dance, hindi pa rin ako makatatanggap ng mga ibang tao. Ako, tanggap kita. Na ang problema eh. Hindi yata bagay na sumama-sama ka sa akin. Marami ring magagalit, gaya ni... Alam mo, nakakahawa ang bad mood. Smile ka naman dyan, no? Ano bang gagawin natin dito? Tuturuan kitang sumayaw. Parehong kaliwa yung pa ako eh.
ako yung magsisilbing kanang paa mo. Sabayan mo lang. Kiko, si Bernang, kadate si JD. Paano na yan? Barbs, maganda ka naman eh. Saka, marami pa magkakagusto sa'yo, pero kay Berna minsan lang mangyaring pagkakataon na to. Nakakainis ka naman, no? Ikaw nga katabi ko, pero si Bernang naman kinakampihan mo. Hindi naman kasi sa ganun. Kaibigan din kita eh. Saka ang gusto ko lang, maging masaya kayong dalawa. Saka, maging masaya ka nung sumikat ka sa school, di ba? Sana naman maging masaya ka rin para sa kanya. Dahil may karapatan din naman siya sumaya. Saka isa pa, tinan mo. Palagi ka na niyang pinabibigyan sa lahat ng bagay. Nung sinabi mong gusto mo isuot yung mahiwagang kwintas, pinabigyan ka niya para na maging masaya ka. Sa bagay. Oh, smile ka na. Siya nga pala, wala ka pa di band date, di ba? Wala pa rin ako eh. Ano nga kaya kung tayong dalawa maging first school dance? Nagpapatawa ka ba? Oo. Nagpapatawa lang ako. Alam ko na! Bakit hindi na lang kaya magkita kami at ipakilala mo sa akin si Mr. Lovesick? Tama, tama. Uy, sabihin mo doon kami magkikita sa auditorium, okay? Ngayon na, okay? Sige. Pero Barbs, saglit! Barbs! Uy! Uy! Ang sweet naman nila! Wow naman, pare! Kapal na ang mukha ni Monster Berna. Bagay na kayo. Kayo talagang sasama nyo. Hindi naman kayo naanong taong naasar nyo pa. Itatanggol mo siya? Pare, hindi. Paano ko naman mapapaibig yung isang babae kung hindi ko man lang binobola, di ba? Akala naman namin may gusto ka na doon sa monster na yun eh. Wala! Mr. Lovesick? Mr. Lovesick? Nandito ka na ba? Dito na love ko. Mr. Lovesick? Aray! Mr. Lovesick? Wala naman. Kaya naman pala biglang nawala kanina. Bumili pala kasi ng regalo. Baka kanino ba yan, ha? Mga chong, para sa isang espesyal na babae yan. Parang mga hindi yata kayo naniniwala, ah. Hey, JD. Hi, boys. Hi, Reg. Pwede bang ikaw na lang date ko sa school dance? Sorry pero exclusive kasi ako para kay JD. Di ba, JD? Alam mo, hindi ko nahihintayan na ayain mo ko kasi ngayon pa lang, umapayag na ako maging date mo para sa school dance. Sorry, Reg, pero may kadate na kasi ako, eh. So, paano? May klase pa ako. Wala na ako, ah. Bye, Reg. Nireject ka? Malalaman ko rin kung sino yung babaeng nakaagaw sa akin kay JD. Excuse me. May nakalimutan lang ako, eh, ha? Ayan. Bye. Ako, Reg. Baka yung gift na yun, para dun sa bago niyang chick? Kung sino man siya, kumanda siya sa akin.
sakit nun ah. Kiko! Oh, Barbie. Dito ka pala. Nakita na ba ni Mr. Lovesick? Hindi nga eh. Pero mo alam ko nandun siya kanina. Baka napapaka-mystery lang yun. Kikita rin kayo nun. Halika, kain na muna tayo. Sige, mukhang nagutom rin ako. Kakahabol kay Mr. Lovesick eh. Kiko! Bakit ang dumi ng likod mo? Ay, kasi ano eh. Napasandal ako sa wall kanina, madumi pala. Ay nako, napaka-careless mo talaga. Hindi na wala sa akin. Ano sabi mo? Wala. Tara, halika na. Sige. Teka, saka nga pala, Berna. Nakalimutan ko sabihin sa'yo kanina na pinapasabi ni Barbie na hindi na daw siya galit sa'yo. Hindi ko sinabi yun ah. Di ba? Barbie naman, oh. Pakisabi sa kanya na hindi ko naman siya pinipilit na batiin ako. Ang gusto ko lang, katahimikan. Pwes, kung hanggang ngayon, iniisip niya na inagaw ko sa kanya si JD, mabuti pa siguro iwasan ko lang si JD. Uy! Teka! Siguro ka bang iiwasan mo na si JD? Kung yun ang paraan para batiin ko ni Barbie. Ikaw na naman ang magpaparaya niyan eh. Bern, kailan mo pa pagbibigyan ng sarili mo? Hindi lang naman si Barbie ang may karapat na sumaya eh. Ikaw din. Hindi ang tulad ni JD ang sisira sa amin ni Barbie, Kiko. Matagal na kami magkasama sa buhay ni Barbie. Yung JD yun, kailan siya dumating sa buhay namin. Gusto mo ba si JD? Gusto mo nga siya. Alam mo, naintindihan naman kita eh, kasi parehas tayo na nararamdaman. Kanino? Wala. Ano eh. O, di natameme ka. Sige, may klase pa ako. Galit ka ba? Hindi. Oh. Kahapon ko pa dapat yung ibibigay sa'yo, pero hindi na kita nakita eh. Nakauwi ka na yata. Ano ba to? Dalhin mo yan bukas sa favorite spot natin. Doon mo siya buksan. Sorry, pero busy ako eh. Nakanya ako mapunta. Sige. Antayin pa rin kita doon. Kinuha naman. Babae talaga. Diba? Yun yung gift na naiwan ni JD kahapon sa cafeteria. Oo nga, no? Eh, bakit nando sa pangit na yun? Oh my gosh. Ayoko yata na naiisip ko. Ang meaning ba nito yun ang bagong girl ni... JD? Yeah! Oo yan. Iniiwasan na ni Bern si JD. Masaya ka na. Ha? Para naman na guilty akong bigla. Sure ba talaga siya doon? Hindi kayo ma-depress na sobra si Berna sa ginawa niya? Uy, concerned siya sa sister niya. Siya pa lang pinabibigay sa'yo si Mr. Lovesick. Donut? At saka, di mo may kasama pa siyang love letter. Pwede nga ako na lang ba magbasa para sa'yo? O sige. Pero gandahan mo Yung dapat yung mafe-feel ko talaga. Okay. My dear Barbie, ang korte ng donut, walang dulo, walang hangganan. Ganun din ang pagmamahal ko sa'yo. Walang dulo, walang katapusan. Sa wala ako nakaramdam ng ganito eh. Mula noon hanggang ngayon. Kahit saan ako lumingon, ikaw lang nakikita ko. Ha?
Ano sabi mo? Buksan mo na yung gift ko. Dali! Damit? Siyang susuotin mo para sa school dance natin. Well, well, well. Kaya ka naman pala biglang nagdi-disappear kasi meron kang dinidate na monster. JD boy, nag-iba na pala talaga ang taste mo sa girls. Kawawa ka naman. Regina, Sinama ko na rin pala yung mga friends mo para makita nila yung bago mong chick. Girls, 1, 2, 3. Monster Verna! Monster Verna! JD, pare, paano ba to? Since booking na tayo, panalo na kami. Wait, what do you mean? Kaning, ano ang kala nyo kay JD? Nasisira ng ulo? sandali lang guys. Nagpustahan lang naman namin yung Monster Burner na yan eh. Kailangan mapaibig niya si Halimaw para manalo siya sa pustahan. Ay, ganun ba? Kawawa ka naman! So we won. Niyaya mo ako sa school dance? Dahil pinagpustahan niyo ako? Verna! That is so cool! Eric, sorry talaga. Pasensya ka na sa tatay ko. Eh, wala to. Sobrang conservative lang kasi nilang dalawa eh. Paano na yan? Anong gagawin natin? Ewan ko, bahala na. Hindi ko alam. Kakausapin ko sila. Kukumbinsihin ko sila na wala naman talagang nangyari sa atin at saka hindi naman nila kailangang ipakasal tayong dalawa. Sorry, Erica. Pati ikaw nadamay sa gulo. Princess, kahit ano pang gulo yan, haharapin ko para sa'yo. O sige, mauna na ako ha. Baka hinahanap na ako. Lagyan mo yan dyan ha. Sige. Daddy, ano mga ina? Lalaki o babae? Binabae. Naku, kapapangit ng mga retrato. Kaya lang, ang tanong, bakit yung mga retratong yan nakadikit dyan sa dingding ng bahay ng anak mo? Baka naman nakikipagkaibigan yung anak mo dyan sa mga baklang yan. Sus, kalakis ang kasalanan nila. Ano ba? Dagdagan ko kitang dasal ko, Daddy po. Oo nga eh. Iba. Bata na. Oo. Ano? Ano ina? Ay, sus, ano ina? Ano ba? Ano ba ito, ha? What? Ay, sige na, May- na sa ulo, oh. Balahibo to ng manok, ah. Ay, hindi mo sinabi, oh. Tanawa. Parang Isuksok. Tay! Bulawi. Tay! Ha? Tay, akin na po yan, Tay. Ano po ito eh? Balahibo ng ibon yan, ah. Ano po, ito po yung sinusuot ko, yung pang Indian, yung Indian pa na kakana-kana. Kasi po, nagpunta po kasi ako ng costume party. Ito po yung suot ko. Indian pa na, kakana ka na. May tatlo ipin, uuga-uga. Ay, sus. Tingnan mo, anak, ha? Yan ba natututunan mo dito sa siyudad? Yung ganyan salita, ha? Tignan mo yan. Anak, dapat tayo mag-usap ng mabuti. Kanina, bigla kang umalis. Sumunod ka doon sa lalaki. Ano ba talaga ang relasyon mo sa kanya? Tay, yun nga po yung gusto kong sabihin sa inyo kanina pa eh. Yung si Eric, boyfriend ko. Oh, Daddy. May lobyo na ang bata natin. Namili natin. Pero wala naman pong nangyari. No? Walang nangyari? Wala daw? Nako, hindi. Biro mo yan, magdamag kayong natulog dito sa isang bubong tapos sasabihin mo walang nangyari. Aba, pag
yan ay nalaman ng ating mga kababayan sa probinsya. Naku, malaking chismis yan. Masisira ang pangalan natin dyan. Ay naman. Uday, pag nabalaan sa mga taga-aton sa probinsya, natabo tayo mo din sa Maynila. Mo, ay kita ko, face pakita sa kanila mo. Kuya! Di Maria, pakakasalan ka ng lalaki yan. Hindi ako papayag. Oo. Magpapakasal kayo. Tita Melissa, ang sarap nga po ng chicken sandwich niyo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Eto, meron po. Ay, I have to go. Napasarap yata yung kwentuhan natin. Kailangan ko na umalis. Salamat, ha? Sandali lang po. Bakit? Tita Melissa, upo muna po kayo. Kailangan niyo muna pong turuan si Yaya Gemma ng chicken sandwich niyo po. Ay, cute-cute mo talaga. Alam mo, no problem. Papadala ko na lang sa yung recipe. I have to go. Sandali lang po. Papakita muna po namin yung sayo namin ni May sayo kayo? Yaya Gemma. Oo. Oo, di ba? O, dali. 1, 2, 3. Yeah. Cute. Oh, ang saya-saya nyo at may bisita pala tayo. Daddy, si Tita Melissa po. Tita Melissa, si Daddy ko po. Masarap po siya gumawa ng chicken sandwich. I'm Troy. Lisa. Halika na, Georgie. Sige, bye. Wow! Palakpakan natin si Rex na napakagaling. Alam mo, ang galing mo. Alam mo, kunin kitang singer sa libing! Gusto mo na? Wow, tuwa-tuwa ka. Okay lang? Okay lang sa akin. Sige. Pwede ka na umuwi. Ha? Ang galing. O, sino naman ang susunod kay Rex ngayon? Sino may gustong kumanta? Alam kong napakagaling niya, pero kailangan natin, ladies and gentlemen, kumanta. Kung hindi, ako yung kakanta. Ano? Bakit natahimik? Ay, sandali lang po. Mr. Spinner, nagkakagulo tayo dyan. Hindi pa yan ang kakantahin ko. Mamaya pa yan. Hindi kayo ready. Hindi kayo nakikinig sa akin. Mina? Yes? May sorpresa kami sa'yo. Ay, what's happening in this world? Ano yon? Ano? Princess! Will you marry me? Eric, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Kaya ko naman kumbinsihin yung mga magulang ko na wala namang nangyari sa akin. Princess, hindi ko naman ginagawa to para sa mga magulang mo, kundi para sa akin eh. Mula nang makilala kita, alam ko, ikaw nang babae para sa akin. Mahal na mahal kita, Princess, at gusto kitang makasama habang buhay. Pakasalan mo ako, Princess. At ako ang lalaking magiging pinakamasaya sa buong mundo. Troy, I really had fun tonight, pero I have to go. Actually, dapat kanina pa. Sana next time maulit-ulit yung dinner natin. Sure. Ano na lang, tawagan mo ako. Alam mo yung number ko, di ba? Sure. Yeah. I will. Can I bring you home? Oh, you don't have to. But I want to. Please? Okay, sure.
Gusto mo raw kong makausap. Bakit? Sir, ma'am, gusto ko lang pong malaman nyo na mahal ko po yung anak nyo, si Princess. Dapat. At wala po akong masamang intensyon sa kanya. Tay, Nay, nag-propose na po sa akin kagabi si Eric. Magpapakasal na po kami. Abay, kailangan. Hindi ba? Dapat magpakasal na. Amo gani, Bo. Salamat kid sa Diyos, Bo. Kailan nyo pinaplano magpakasal? Wala pa po kaming Aba, hindi. Dapat pag-usapan na ang petsa ng pagpapakasal. Hindi ba dapat pag-usapan? Oh, siyempre kid yan. Oo. Ano? Ngayon, tatanungin kita. Kailan kayo mamamanhigan ng tatay mo? Kailan kayo Mamanhigan? To, siyempre kid yan. Bo, kanami na tradisyon ng pamamanhi ko. Di ba? Oo naman. Kinakailangan makilala ko muna ang mga magulang mo bago kayo mamanhikan. Gusto niyo pong makilala yung mga magulang ko? O, kailan? Tarong sandwich. Thank you. Daddy, turuan niyo nga po ako ng nursery rhyme sa English. Ay, Georgie, may alam ako. Kaso, Tagalog nga lang. Ay, Gemma, ako na lang. Alam mo, meron akong alam English. Alam mo yung Humpty Dumpty? Ayan, tuturo ko na lang sa'yo. Ganti yan, kasi action nursery rhyme yan eh. Kailangan ko talagang tumayo. Ganito. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a big fall. All the king's men and all the king's horses couldn't put back Humpty Dumpty together again. Oo. Oh. Alam mo kasi egg siya, nabasag na. Hindi ko talaga pwedeng pagbalik, di ba? Alam mo, may Tagalog version yan eh. buti naman nakagating ka. Ay, no problem. Actually, may dala nga akong sandwich para masubukan mo. Favorite yan ni Georgie. Subukan mo naman. Uy, ito oh! Chicken sandwich. Gawa ko to. Masarap to. Ay, no problem, no problem. Ito. Mag-tissue ako. Ito. Thank you. Sige. Ay, ito pa. Okay. Sige, kain tayo. Let's start. Try it. Sarap yan. Sige. Sarap. Paano yan, Princess? Gustong makilala ng mga magulang mo yung mga magulang ko. Alangan naman na ipakilala natin si Mina. Problema nga yan. Kasi ang tatay galit sa bading eh. Ang nanay naman sarado katoliko, kaya pakiramdam niya, kasalanan ng mag-iisang bading. Gagawin natin, kawawa naman yung tatay ko. Hindi ko nga alam eh. Pero kilalang kilala ko ang tatay. Hindi titigil yan hanggat hindi niya nakikilala mga magulang mo. Tsaka narinig mo naman, di ba, sabi niya, sa lalong madaling panahon. So, paano na ngayon yan? Isang tao lang ang pwedeng makatulong sa atin. Sino? Hello? Pwede kay Lynn? Sino na naman ang Lina yan? Bakit ganyan mukha mo? Nanay ko? So we can build a castle right across the sky. Eric, ikaw ba yan? Ma? Ang laki-laki mo na. Hindi na kita halos nakilala kung hindi din lang dun sa pictures na pinapadala mo minsan sa isang taon. Kumusta ka na? Ano nga pala yung importanteng kailangan mo na sinabi mo sa akin sa telepono? Ma, kailangan ko ng tulong niyo.
magpapakasal na ako. Eh, di mabuti kung ganun. Nasa tamang edad ka na para magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Kaya lang may problema. Kung gusto makilala ng mga magulang ng papakasalan ko, yung mga magulang ko. Anong sabi ng tatay mo? Eh, hindi ko pa sinasabi sa kanya. Hindi ko rin siya pwedeng ipakilala eh. Galit sila sa pading. Paano gagawin mo? Kung pwede sana, kayo na lang ipakilala ko. Eric, alam mo naman ang sitwasyon, di ba? Meron ako ibang pamilya at wala silang alam tungkol sa'yo. Ma, sige na, please. Importante lang talaga sa akin. I'm sorry, anak, pero hindi kita pwedeng matulungan. Ma? Kailan ba ako humingi sa inyo ng kahit ano? Buong buhay ko, Ma. Wala akong nanay. Narinig ba kayo sa akin? Ngayon na ako hihingi. Maliit na pabor lang naman eh. Magpapakilala lang kayo, tapos mamanhigan, tapos na. Hindi naman kailangan malaman ng pamilya mo eh. Eric, kailangan ko itong pag-isipan. Sige na, please. Importante talaga sa akin ito na. Salamat na. Mami, ba't mo niyakap yung mamang policeman? Kasi na-snatch tong bag ko, tapos tinulungan ako ng mabait na policeman, kaya nagpapasalamat ako sa kanya. Sige, mamang polis, ha? Maraming salamat, ha? Halika, baka hinahanap na tayong daddy mo. Yan! Damdamin! O, di ba? Di ba, Georgie, panalo na tayo. Ang dami ko nalagay. Damdamin. Yaya, paano tayo mananalo niyan? Tagalog yan. Ano ka ba, Georgie? Bakit naman sila? Nilagyan na lang ng mare tsaka day. O, gusto mo, lagyan pa natin ng pare. O, panalo na tayo. Ikaw, Gemma, nakakatawa ka talaga. Hindi pwede yan damdamin. At saka ito, hindi yan mare, mare yan. Ito, hindi day yan, day. Hindi pwede yan damdamin. Georgie, gusto mo tayong dalawa lang magkakampi? Sige po. Okay. Sige, sige, game. Laban ako dyan. Hindi kayo mananalo sa amin. Ikaw na. Ako na ba? Dali. Ang saya-saya nila. Ayan, Georgie. Tinapad ko ng usapan natin. Nahanap na kita ng mami. Pwede na kitang iwan. Princess. Uy! Eric! Ano, kumusta yung lakad mo? Nakausap mo na yung nanay mo? Pumayag na siya. Pumayag na makilala yung mga magulang mo. Hindi na natin kailangan ipakilala pa si tatay. Solve na problema natin. Talaga? Ano sabi niya? Princess, bukas ng tanghali, dadaling ko si Mama sa apartment para makilala na ng mga magulang mo. Ay, salamat. Eric, anak. Yayayain sana kita mag-lunch bukas. Kayo ni Princess. Ipaghahanda ko kayo ng masasarap na pagkain. Para bang engagement party. Natay, bukas? Nako, hindi ako pwede. Talaga?
Bakit naman? Ano kasi, may duty ako. Sa bahay ni Princess? Huwag ka na magsinungaling. Alam ko na ipapakilala mo ang mabubukas sa mga magulang ni Princess. How could you do this to me? Ako ang tatay mo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Pagkatapos ang mama mo na wala naman all these years ang ipapakilala mong magulang mo. Tay, hindi niyo naman ako naiintindihan eh. Talagang hindi kita naiintindihan. Porke babakla ako, ikakahiya mo na lang ako parate. Tay, kasi conservative yung pamilya ni Princess. Hindi nila maintindihan na may tatay akong bakla. Kaya kinalimutan mo nang may tatay ka. Anong sasabihin mo? Wala ka ng tatay. Patay na. Iniwang ka. Samantalang ako tong nagpakahirap na magpalaki sa'yo. Binigay ko lahat ng mga kailangan mo. Pagkatapos, hindi mo man lang magawang ipakilala ako sa mga magulang na mapapangasawa mo. Tay naman eh. Ano naman kayo magdrama? Papakilala ko rin naman kayo eh. Siguro pagkatapos na ng kasal. Yun ang masakit, anak. Tay, intindihin niyo na lang ako. Hayaan mo na lang na si mama muna ipakilala ko. Huwag ka na munang manggulo. Ma, ano yan? Real tears? Sino nag-hurt sa'yo? Ipapakilala niya si Lynn bukas sa mga magulang ni Princess. Hindi ako invited. Ano? Grabe naman siya. And to think, ikaw ang tumayong nanay at tatay niya. So, ano gagawin mo? Hindi ko alam. Hindi ako maaari magtagal, Eric. Hanapin ako ng asawa ko. Sandali lang naman. Good afternoon po. Mabuti naman po nakarating kayo. Princess. Ang mama, si Princess. Hello. Hello po. Eto naman po ang mga magulang ko. Ako si Romeo at ito naman ang aking asawa, si Elena. Ako si Lynn. Lynn. Hindi yata ninyo kasama ang inyong asawa, yung tatay ni Eric, ha? Ano po eh. Kasi po, wala na. Wala na kasing maparadahan dyan sa malapit eh, kaya medyo natagalan ako. Ako nga pala si Dominador, ang tatay ni Eric. And believe it not to always feel alive. There is so much more than